Hi there! At saya-saya dito. Nandito tayo sa Glasgow, Scotland. Barrio Fiesta. Dami-dami. Libo-libo ang tao. Pero we have two nurses sa katabi ko. Anong name mo? Geraldine Do. Ikaw? Imelda Ju. Ikaw ngayon, nasubukan mo na ang MXT before. Opo, matagal na. Capsule, yung coffee. Pareho. Nagdadala ka here, ha? Opo. But you want to introduce it kay Ma'am Imelda. Opo. Ma'am Imelda is a nurse. Ngayon, nagwo-work siya pero retired na. Pero here, Nursing home. nursing home. So, yung mga may edad na ang tinaalagaan mo. And we don't want na siyempre magkaroon ng sakit tulad ng mga nandun, ano? And that is why gustong introduce sa'yo yung MX3. At saka wala kang maintenance, right? Opo. So, yan ang maganda sa'yo, yung ating MX3 capsule, 500 mg. Alam mo, you can take it as your vitamin. Di ba nagba-vitamin ka? Yes. Ang kagandahan ng MX3 capsule natin, natural. Okay. At saka, Filipino. Oh, Tama, di ba? Filipino nga. Support the Support Filipino. Yes. Thank you! Thank you, Thank you, MX3! Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi everyone! Ako po si Maddie. 39 years old. Kasal sa aking asawa at 45 years old na po ang mister ko. Currently, nasa Middle East po siya. Meron po kaming 2 anak na lalaki. Pareho po kaming nasa abroad dati pero umuwi na ako kasama yung mga bata kasi napakamahal po ng mga bilihin doon. In short, naiwan po doon sa abroad ang mister ko. Last May lang, umuwi po siya dito sa Pilipinas para magbakasyon. Hindi ko alam. Nagtataka ako nung una, DJ Lindsay, kasi parang wala naman siyang excitement nung makita kami ng mga anak niya. Feeling ko may mali na nangyayari. The next day, natulog siya. Hindi ko alam kung bakit at kung paano ko na-open yung cellphone niya. Parang inadya ng Panginoon na makita ko ang lahat-lahat doon sa telepono. Nabasa ko lahat. Lahat ng kalandian niya. Meron po siyang ka-live-in. 1 buwan na po silang nagsasama. Tapos meron siyang girlfriend. 2 sa ibang bansa. DJ Lindsay, para po akong binagsakan ng langit nang mabasa ko yung mga messages. Nanginig ako ng sunod-sunod. Hindi ko na alam ang gagawin ko nun. In-screenshot ko lahat ng nakita ko. Hindi ko muna siya kinonfront nung una. Kasi ang sabi ko, in 2 days, birthday ko na. May mga nakaplano akong labas namin ng mga kaibigan ko at ayaw kong masira yun. After ng gala namin, tandang-tanda ko pa, 12:30 ng madaling araw. Umuwi ako sa bahay. Gising pa siya.
Doon ko siya kinumpronta sa kwarto namin. Iyak ako ng iyak. Hanggang sa nasampal ko siya ng malakas, DJ Lindsay. Hindi ko akalain na magagawa ko yon sa asawa ko. At hindi ko rin alam na kaya niya palang gawin sa akin yon. Umami naman po siya ng mga kasalanan niya. At nagsorry siya sa akin. Kaso, naririnig pala ng dalawang anak namin. Nagkukunwari lang pala silang tulog nung time na yon. Ngayon yung asawa ko bumalik na po sa Middle East. Nangako na magbabago na at iiwan na yung babaeng kasama niya doon. Kukunin niya lang daw yung kanyang gamit sa bahay at lilipat na siya sa accommodation. Ginawa naman niya lahat yon, tapos lagi na siyang nag-a-update sa akin. Ramdam ko po na bumabawi na siya. Sabi ko sa kanya, sabihin mo sa akin kapag kukunin mo na yung mga gamit mo doon sa bahay. Pero nalaman ko na lang na nanggaling na pala siya doon. Kinuha niya yung mga gamit niya at hindi niya pa rin sinabi sa akin. Sabi niya baka daw kasi magalit ako. Nag-away na naman kami, DJ Lindsay. Nagagalit ako kasi alam kong nandun sa bahay yung babae. At may tsansa pang magkita ulit sila. Sunod-sunod ko na rin nakikita yung messages niya sa babae. Alam kong umiiwas na siya. Kalaunan naging tahimik na po ang aming relasyon. Bigla lang po ulit sumiklab yung galit ko. Nang minsan kong makita na nagpunta sila sa isang lugar doon sa Middle East. Kung saan may inuman, kantahan at may mga babae. Sabi ko, wag ka nang pumunta dyan. Pero hindi niya ako sinunod. At sumige pa rin siya. Pagkatapos nun, nagsorry naman siya sa akin. Pero ano pang silbi nun, tapos na. DJ Lindsay, parang nagbago na po siya simula nun. Ang sabi niya sa akin, kung hindi ko raw titigilan yung kakamonitor sa kanya, maghiwalay na lang daw kami. Dati-rate siya yung umaamo sa akin para maging maayos kaming dalawa. Pero ngayon, parang ang lakas-lakas na ng loob niya. Ang sabi niya pa sa akin, nakaasa ka lang naman sa akin. Ako ang bumubuhay sa inyo. Yang ebidensya mo, hindi yan papasa sa korte. Sa sobrang inis ko po kasi, DJ Lindsay, sinabihan ko siya na ipakukulong ko siya. Pero totoo naman, wala po akong trabaho kasi nung umuwi kami, maliit pa yung mga bata. Ngayon, may work na ako kahit papano. Nagpapadala pa din siya. Yun nga lang, lagi kaming nag-aaway. At ganun pa rin, siya na mismo yung naghahamon ng hiwalayan. Di naman siya ganun dati. Pa-advise naman po sana, DJ Lindsay.
Ano po bang nangyayari na sa asawa ko? Bakit po bigla na lang siyang nagbago? Salamat po at pakitago na lang po yung aking totoong pangalan. Muli, ako po si Maddie. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hello, oras natin sa buong kapulungan. Check your time. 20 minutos makalipas po ang alas 9 ng umaga. Wow! 9:20 on the clock. Magandang morning po sa lahat ng mga pangga po natin. At programa pong nung una, maamong tupa. Tapos ngayon, nagmamalaki na. Ang galing! Galing-galing ninyo. Kayo na nga yung nagkakamali. Kayo na nga yung nagkasala. Kayo pa yung malakas yung loob. So, tibay na mukha. Saan gawa yan? Aluminum steel? Charing. May panggayda pa rin po ang lihim ng liham. At kasama niyo po hanggang mamayang alas 11 ng nagmamagandang morning ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Wow! Of course, we are live on Facebook. Facebook.com/EnergyFM1067. Attendance tayo, mga bakla kayo ng taon. Mamaya wala na naman kayo dyan. Oh, hello kay Rosemary, kay Arch, kay Cheche. Oy, si Cheche ha, napapadalas na. Sino pa ba yung mga nandito? Si Marlene, ayan, present si Marlene ngayon. At saka, sino pa yung mga nandyan sa taas? O, si Rosemary, ayan, good morning po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Anong gagawin mo kapag ganyan yung asawa mo? Kasi alam mo, while reading the story, parang feeling ko may something to. Kasi lakas ng loob ng lalaki. Parang wala namang balak na umayo. Wow! Diba? Kasi nararamdaman ko na parang hindi sana sasakal siya sa ginagawa ng asawa. Alam mo, kahit pa hinihigpitan ka ng asawa mo, you should understand. Kasi meron kang ginawang kababalaghan eh. May kabulastugan ka eh. Kaya naging ganyan, naging dragon yung asawa mo eh. Dati naman okay kayo eh. Tapos ngayon, na hinihigpitan ka ng asawa mo, wala siyang tiwala sa'yo, kung ano-anong sinasabi, dinadakdakan ka, ikaw pa ngayon yung malakas yung loob. Wow! Diba? Teka lang, nasan yung baril ko? Teka ngayon. Diba? Nakakainis lang na parang, teka lang, ikaw yung nagkamali, diba? Ikaw yung may infidelity issues, ikaw yung may iba, may dalawang jowa sa ibang bansa, tapos meron kang ka-live-in dyan, may asawa ka dito sa Pilipinas. Ay, global sensation. Taray mo dyan. So, tapos ngayon, na nagde-demand yung asawa mo na maging loyal ka, na mag-update ka, sundin mo ko, imo-monitor kita. Ikaw pa yung galit, bakla? Ang taray naman talaga. Nasaan na naman yung baril ko? Teka ka, di ba? Anong masasabi mo tungkol dito, mahal ko? Kasi ngayon, hindi na raw siya sinusuyo ng mister niya. Diba, anong nangyayari na lang ngayon kapag tinatakot siya ng kanyang mister, parang siya yung nanliliit, diba? Oo. Anong gagawin mo kapag yung ginawa sa'yo yan ng mister mo? Dali i-message mo sa akin. Facebook.com/EnergyFM1067. Wow! Let's go, mahal ko ha. Hello, good morning kay Eliza Anchoris. Good morning, DJ Lindsay. For me po, mahirap po ang sitwasyon ang pinagdadaanan ni ate. Ganyan po talaga kung sino po ang may kasalanan, yun pa ang matapang. Diba? Siguro ate, ang magagawa mo na lang, mas pagtuunan mo ng pansin yung mga anak mo. Uso naman ang co-parenting ngayon. Diba? Maging magulang na lang po kayo para sa bata kahit separate na kayong dalawa. Tatagan mo ang loob mo. Shoutout naman po from Binyan. Hello! Si Eliza Anchoris. Diba? Sabi naman po ni Ayeshandy Serrano, nasira na yung trust, mahirap nang ibalik. Happy listening to my wife, si Abby Serrano. Good morning, Abby! Musta ka dyan? Si Ayeshandy Serrano at saka si Abby Serrano. Gandang umaga sa inyo. Sabi ni Cheche, siya pa yung may lakas ng loob magalit, maghamon ng hiwalayan. Heist, ang sarap yung martilyo. Ano daw? Martilyo. Hindi tayo magiging violent.
Diba? Sabi naman dito ni Darwin, tandaan sa anti-violence against women, may emotional violence. Sapat na yung evidence about infidelity. Take note. Kahit sa ibang bansa, kapag nalaman na nagloko ka, pwede ka pa rin parusahan. Tama talaga yung kasabihang, when the cat is away, the mouse will play. Oh. Totoo naman. Sabi naman po dito ni Lyndon, Brain ni Lindsay, please, sanay ako na lang. Thanks ulit. Sanay ako na lang? Yun ang request mo? Ano ba? Request ba yan? Meron kang gustong patunayan sa mundo. Sabi ni Dek Muyot, hiwalayan niya na yan, DJ Lindsay. Nakalang nag-message Nasa na yung message na yun kanina. Sabi ni Arch, wow, mukhang multitasker ang Mr. ni Maddie. Pinagsabay-sabay ang mga jowa at si Mrs. It's never a pretty sight sa mga bata pag nagkaroon po kayo ng ganitong ganap between spouses. Ilang sorry pa ba ang dapat mong marinig sa kanya? Buti nga siguro kung maghiwalay na lang kayo ng tuluyan for your own peace of mind. At this stage, you've already lost him. Ay, totoo ka dyan, friend. Diba? Kasi hindi ko na nakikita na magiging... Hindi naman ako si Madam Auring, di ba? Oh. Hindi ko ma-feel like, baka mamaya din ako no? Baka mamaya manhid na rin ako. But you know what? I cannot feel the sincerity and the honesty and yung parang effort niya na magbago. Kasi di ba, alam niya na magagalit ka kapag ginawa mo to, pero ginagawa pa rin niya. Parang wala dun yung initiative na ibalik yung tiwala mo sa kanya. Parang kahit magalit ka, carry lang, okay lang yan. Di ba? Nasa malayo naman ako, nandiyan naman kayo. Nagpapadala naman ako ng sustento sa inyo. So go happy ako dito, wala akong pake. Parang ganun yung nakikita kong attitude sa kanya. Sorry na ha, hindi ko naman kilala yung mister mo, pero parang ganun yung nararamdaman ko sa kanya. Kasi kung gusto niya magbago at gusto niya maging maayos ang pamilya ninyo, mananahimik yan. Di ba mananahimik yan sa bahay niya o sa accommodation niya para lang magkaroon ka rin ng peace of mind. Di ba? Magpapaalam yan kapag aalis. Kapag sinabi mong hindi, huwag ka pumunta, hindi yan aalis, hindi yan pupunta. Pag sinabi niyang go, saka lang yan go. Alam mo yun? Kasi gano'n naman talaga kapag kinukuha mo ulit yung trust di ba? Tsaka yung puso ng taong mahal mo. Kasi alam mo, nagkamali ka. Pero sa lahat ng nagkamali, itong mister mo talaga yung malakas yung loob, ang tibay ng mukha. Diba? Alam ko na mahirap siyang i-monitor dahil nasa ibang bansa siya. Pero kung gugustuhin mo talaga na maging maayos yung flow ng inyong relationship, alam mo gagawin niya ang lahat, whatever it takes, para maging maayos at maging matahimik ulit yung inyong relasyon. Wow! Kaso hindi, may pagmamalaki pa. Ako naman na nagpapakain sa inyo, ako bumubuhay sa inyo Yung ebidensya mo, hindi yan sapat sa korte. May pag ganun pa si Kuya. Sandali ka talaga. Nasaan na ba yung baril dito? Diba? So, I just think and I feel in my heart and in my soul. I just think na sabi nga ni Arch, you've lost him already. Wow! Totoo. Alam mo, kahit bumalik pa yan dito sa Pilipinas at sabihin niya, sige, babalik na ako dyan para maayos na yung pamilya natin para lang matigil ka na. Kahit gawin niya yon, alam mo, ang lalaki na magloloko at ang taong magloloko, kahit nasan pa yan, kahit nasa duster mo yan, nasa ilalim yan ng palda mo, magloloko yan. Diba? Ito yan. He may seem like a very gentle, angelic face, but kaya niyang gawin kahit nasan siya, kahit anong itsura niya, kahit anong, diba? Kahit anong palabas niya sa life. Wow! Sabi ni Cheche, sila lang dapat hindi maghiwalay, di ba, Ninang? Sino ba yan? Di ako nakaka-relate. Wala ako sa loop. Sabi ni Emmanuel, ang tigas ng mukha, DJ Lindsay. Oo nga. Masabi pa dito ni Boyet, shoutout naman po from Edmonton, Canada. Good morning po sa inyo dyan. Gandang umaga. Tama ba? Morning ba dyan ngayon? Masabi po ni Nadiel, aga-aga ang sakit sa mata, literal. Ay nako, inuutakan ka, di ba? Utakan mo din. Start mong itayo yung sarili mong bandera. Pag sa tingin mo, kaya mo, edi mag-isa ka na lang, saka mo siya iwan. Sabi ni LM, report mo sa amon niya, kasama nung babae niya sa Riyadh. Sa Riyadh pala yan May mga ganun nga yata, ewan ko lang ha, oo.
Sabi dito ni Adam, obviously, hindi na yan titino. Meron niyang iba, kaya malakas ang loob. 'Di ba? Naghahamon pa ng hiwalayan. Ano kung broken, kaysa naman ganyan, wala kang peace of mind. Ignore mo siya. Hayaan mong gawin ang gusto niya at ang mahalaga, nagpapadala pa rin siya sa'yo ng pera. Ibangon mo ang sarili mo at patunayan mo sa kanya na kung kahit wala siya, magiging okay ka. Ay, nako. Sabi naman po ni Irene, sobrang Anong sobrang liit naman? Anong sobrang liit? Hi, Mami Au. Good morning sa iyo dyan. Good morning sa inyong lahat. Wow! So, yun lang para sa akin. I-share ko lang yung natutunan ko nito lang. Ang sabi nila, para daw magkaroon ka ng successful na family at masaya na bahay, masaya po ng mga anak, di ba, lalong-lalo na masaya ng mga anak, is dapat nakikita nila na okay yung relationship ng nanay at ng tatay nila. Dapat nakikita nila na yung father cares for the mother so much para ma-mirror nila yon, madala nila hanggang sa pagtanda nila. Pero kung ang makikita nila is puro iyak ng nanay, puro luha ng kanilang ina, I don't think healthy yon para sa kanila. Wow! Magtatago at talaga naman pong magkikip-kip ng puot at galit ang mga anak para sa tatay. Kasi alam nila na yun ang dahilan ng pag-iyak ng kanilang nanay, yung kanilang tatay. Gaya kung ako sa inyo, kaysa makita yan ng mga bata, tama rin yung sinabi dito ng isang sender natin, kaysa naman po makita yan ng mga bata at maramdaman nila at magtago sila ng galit sa inyong dalawa o sa tatay nila, maghiwalay na lang kayo kung ganyan na lang din ang nangyayari. Wow! Sabi mo nga may trabaho ka na, good for you, ante. Good for you. Malaking malaking tulong yan, 'di ba? Sa pagsisimula mo mag-isa. Hindi ka naman pababayaan ni Lord, tumawag ka lang sa kanya palagi. 'Di ba? Minsan nakala natin napakagulo ng buhay natin. Pero kasi minsan kahit gaano pa natin gusto maging maayos ang isang bagay, guguluhin niya ng Lord para lang magtiwala ka sa Kanya at para ibigay mo sa Kanya at i-surrender mo sa Kanya lahat-lahat. Wow! So baka yun yung kailangan mong gawin. Magdasal ka, tapos umaksyon ka rin. Huwag mo naman iasa lahat kay Lord. Lahat na lang si Lord, sa dinami-dami ng tao sa mundo, lahat na lang. Gumawa ka rin ng paraan, be. Gawin mo rin ng paraan. As magdasal ka. Tingnan mo, pasasaan pa, babalik sa iyo yung asawa mo. Pagdating ng panahon, siya na ang mangungutang sa iyo. Charing. Basta I wish you well kung gusto mong iwalayan na siya dahil masakit na sa dibdib at talagang iniisip. Nakakasira na siya ng mental health mo, wala ka ng mental peace. Hiwalayan mo na para sa iyo at para sa mga anak mo. Kailangan maging okay ka muna para maging okay din yung mga anak mo. Pag nakikita ng mga anak mo na maayos yung nanay nila, pag nakikita ng mga anak mo na okay, komportable, walang kahit anumang stress ang nanay nila, okay din ang mga anak. Pero kapag ang mga nanay nakikita ng mga anak na sobrang stressed in life, iyak ng iyak, 'di ba, laging nagdudusa, hindi rin sila nagiging okay. Wow! Troubled din ng mga anak. Kaya kung gusto mong maging maayos yung buhay ng mga anak mo, maging maayos ka muna. Okay? 9:32 on the clock. Ito pa rin po ang Lihim ng Liham at kasama niyo pa rin ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Wow! Giving you something from Idol Mitoy Yonting. This one is called Pinaikot-Ikot. Dito lang yan sa Energy FM. Tutok lang! Di ka na naman